Lumantad na nga ang katotohanan na matagal nang tinatago-tago nga nitong si Noah at ditong si Velma dahil inabutan nga si Velma ng pag-atake at saksihan mismo nga nitong si Manuel kung saan nagkaroon ng matinding seizure itong si Velma, kaya naman agad-agad na sinugo dito sa ospital at dito na makonfirma at gigimbal kay Manuel ang katotohanan kung saan ito palang si Velma ay mayroong isang brain tumor. Ito pala ang dahilan kung bakit pumunta sila sa Davao. Galit man si Manuel, sapalit wala na siyang magagawa, lalong-lalo na nang malaman nga niya mula kay Noah na ayaw palang ipaalam ni Velma ang lahat dahil sa ayaw nitong mag-alala ang kanyang pamilya, maging siya. Ayaw niyang makadagdag ng problema, kaya naman sinusolo niya ang kanyang malaking problema. Agad na sinabihan siya ng doktor na kailangang kausapin ang doktor na kumukonsulta sa kanya sapagkat napaka-aggressive ng kanyang sakit at kailangan nga siyang operahan dahil yun lang ang magiging paraan at hanging way para makasurvive siya. Subalit halos mangyak-yak na nga itong si Velma matapos sabihin niya sa harapan na kahit ano man ang mangyari ay hindi siya magpapa-opera. Hindi ito papayag. Maging si Manuel ay nagulat sa desisyon nga nitong si Velma. Talabaga takot siya dahil may consequence din na maaaring hindi maging successful ang naturang operasyon. Sa kabilang banda, ikinagulat naman ng mga magkakapatid matapos ng masaksihan na bigla na lamang nawala ng malay itong si Hazel matapos umugod nga ito at nanakit pa nga dito kay Colleen. Kaya naman napasugod sila ng ospital ng di oras. Hindi sana nila itulungan. Subalit naawa naman sila at hindi nila kayang tiisin na basta na lamang iwanan itong si Hazel. Kaya't kahit labag sa kanilang kalooban ay dinala pa rin nila ito sa ospital sa kabila ng ginawa nga nitong si Hazel. At dito naman ay hindi palalagpasin ng mga magkakapatid ang ginawa nitong paglabag sa restraining order. Kaya magugulantag na lamang itong si Hazel matapos nga itong nagpapanik agad itong si Hazel at agad niyang sinabihan ang kanyang kaibigan na si Alice na kailangan na nilang umalis doon at kailangan na nga nilang takasan ang kasalanan naman na ginawa niya. Ngunit tinayuhan siya ng kanyang kaibigan at na hindi na dapat gawin yun dahil sa ginawa niya maaring madadagdagan lamang ang kanyang mga kaso at magkakaroon pa siya ng problema sa hinaharap. At hindi nga nagkamali dahil maya-maya nga ay dumating na nga itong si Andrea kasama nga ang abogado kung saan papatawan nga ng parusa itong si Hazel dahil sa kanyang paglabag sa restraining order. Matapos nga kasing matawagan ni Colleen ang kanyang mga magulang at agad gang pinayuhan nga nitong si Manuel na kailangang ikulong na nga itong si Hazel para hindi na makapanggulo pang muli sa kanila. At nagtataka din ang mga ito kung bakit hindi agad-agad makakauwi nga itong si Manuel dahil nga sa kalagayan nga ng kanyang ina nga si Velma. Samantala, dahil sa desisyon nga ni Velma ay minabuti na lamang niya na igugol ang mga natitirang oras at panahon kasama ang kanyang pamilya, buong pamilya kaysa magpapa-opera siya. Kapag desisyon na nga itong si Velma na umuwi na lamang sa kanilang bahay upang makasama ang kanyang mga anak matapos nga makita niya na naging progresibo na nga ang kanyang sakit at hindi niya alam kung kailan at hanggang saan ang kanyang buhay. Ngunit hindi na malaya ni Velma dahil habang tumatagal ay mas lalong lumalala ang kanyang sakit at dito nga ay maapektuhan ang kanyang memorya. Naranangat ng CR siya at hindi na nga siya nakabalik dahil na rin sa nakalimutan na niya kung saan siya naggaling. Kaya ikinagulat ni Manuel matapos ng hanapin niya ito kay Noah dahil hindi na nga niya makita itong si Velma dahil lang CR lang ang paalam nito at hindi na nakabalik pa.